Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pananambahan. Ngayong araw na ito, we are here not just to sing, but to remember what Jesus has done for us on the cross. So sabi po sa John 19:30, it is finished. So tapos na po. Hindi po ito kwento ng pagkatalo. Ito po ay kwento ng tagumpay. Kaya habang tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos, ihanda natin ang ating puso sa pagsamba. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us bow down our heads and let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Tunay po na ikaw po ay napakabuti, Panginoong Diyos. Ihanda mo po ang aming puso sa tunay na pagsamba. Tulungan mo kaming maranasan ang kapangyarihan ng iyong ginawa sa krus. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. At tunay po na kumikilos sa oras na ito, Panginoon. Kaya po, dinadalangin namin na pagpalain mo po ang araw na ito. Patuloy kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, habang pong inaalala natin ang tagumpay ni Jesus, tandaan natin, hindi lang siya nabuhay muli, kundi nagtagumpay siya sa krus para sa atin. Kaya, atin siyang purihin at sambahin sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayong papurihan ng Diyos na buhay? Amen. Amen po ba? Parang walang lakas. Amen? Amen. Sabi niya mo. Aking Diyos na bilang manunubos, buhay ko'y sa'yo. Ang
Panginoon, na nang dahil sa inyong buhay, Lord God, kami ay naging malaya, Panginoon. Tinapos mo sa krus, Panginoon, lahat ng suliranin, Lord God, na dapat ay kinakaharap namin. Lord God, hindi kami deserving ng pagmamahal na to, Lord God. Hindi kami deserving, Panginoon, ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Yes, Jesus.
Salamat praise and worship team sa paglilid sa atin sa pananambahan at pag-aawitan. Tunay po na dakila ang Diyos sa ating buhay sa kabila ng mga maraming nangyayari sa ating kapaligiran. Pero dakila ang Panginoon. Amen. So, ihanda po natin ang ating undivided attention sa pakikinig ng salita ng Diyos na babasahin sa atin ni Sister Rose Asas. At pagkatapos nito ay susundan ni Pastor Rapi Malang para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Muli po, hinihiling ko po ang lahat na tumayo para po sa paggalang ng salita ng Diyos. Ang atin pong scripture reading, kung mayroon po kayong mga Bibles o cellphone po, matatagpuan po sa John chapter 19, verses 28 to 30. John chapter 19, verses 28 to 90. Verse 28, later knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa Tagalog po, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang maitupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon ng puno ng maasim na alak, inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, pagpalain po ang salita ng Diyos, maaari na po makaupo lahat. Good morning everyone. Ngayon po ay nasa last Sunday tayo ng March at bago po ako magsimula ay tingnan lang natin kung ano yung mga pinag-aralan natin sa buong buwan ng March. Okay. So ito po yung ating tema for the month of March. No? Our theme for the month of March ay pinamagatang Journey to the Cross, Renewal through Christ. At ang ating theme verse ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus. So the first Sunday, we talk about Return to the Lord. The title of our message on the first Sunday is Return to the Lord. And then on the second Sunday, Deny yourself, take up your cross. And then on the third Sunday, we talk about the servant king. And then last Sunday, when the cup is bitter. Today, we'll be talking about the message that was entitled, It is Finished. At yung po ating verse ay matatagpuan sa John chapter 19, 28 to 30 na binasa sa atin kanina ng ating scripture reader, si Pastor Mercy Losada. So ngayon po ay Palm Sunday, araw ng palaspas. No? At ito po yung gumugunita sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon Jesus sa Jerusalem. At ang mga tao ay nagsisigawan ng Hosanna. Hosanna to the highest. No? But later on, yung po mga tao na yun na sumisigaw ng Hosanna, ay sila rin ang mga taong sumisigaw ng ipako siya sa krus. No? So, ngayong umaga ay titingnan po natin ang paksang ito. It is finished. Imagine po natin na isang race runner, pagod na siya at ang bawat muscle niya sa kanyang katawan ay sumasakit na, dumadagundong ang kanyang dibdib at malapit na siya sa finish line. Aabutan na niya yung finish line. Now, that last step, that last push is everything. Ganyan din po ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus sa krus. Ganyan po ang kanyang nararamdaman doon sa krus.
After hours of suffering, mahabang oras ng pagdurusa, paghihirap, dala-dala niya ang buong bigat ng ating mga kasalanan, tiningnan niya ang kanyang misyon at kanyang ipinahayag, tapos na. It is finished. Today, we will unpack what unfinished or what it is finished really means and how it will impact our lives. Unang bagay po ay makikita natin dito yung kaganapan or the completion of Jesus' mission. Kaganapan ng misyon ni Jesus, ang pagtatapos ng kanyang misyon. Sabi doon sa verse 28, later knowing that everything had now been finished, and so the scripture would be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. Alam ni Jesus na sa pagkakataong ito, halos tapos na ang kanyang misyon. Lahat ng prophecy patungkol sa Messiah, lahat ng hinihingi ng kautusan, at lahat ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao ay unti-unti nang natutupad. Kaya nung sinabi niyang, I am thirsty, nung sinabi niyang, I thirst, hindi lang ito simpleng pisikal na pagkauhaw. Ito po'y bahagi ng pagtupad sa kasulatan na makikita po natin sa Psalm 69 verse 21 na doon po ay nagsasabing bibigyan ang lingkod ng Diyos ng suka o mapait na inumin. Kung babalikan po natin, babasahin po natin yung Psalm 69 verse 21, doon po ay binabanggit ang mga tagang ito. Na sinasabi po roon, ang lingkod ng Diyos ay bibigyan ng suka o mapait na inumin. Kaya kanina po, nung binabasa yung ating scripture reading, nabanggit po doon na nung sinabi ni Jesus na siya ay nauuhaw, siya po ay binigyan ng mapait na inumin. Pinapakita po nito na sa gitna ng kanyang paghihirap sa krus, kontrolado pa rin ni Jesus ang buong sitwasyon. At sinisiguro niya na ang lahat ng nakasaad sa kasulatan, lahat ng propesiya, lahat ng patungkol sa plano ng Diyos ay matutupad sa huling hanggang sa kahuli-hulihang detalye. Sinisigurado niya ang bawat detalye ng propesiya at ng mga nakasaad sa lahat ng kasulatan at ang buong plano ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan. Imagine na lang po natin, isipin natin, meron kang malaking project na matagal mong pinagtrabahuhan, matagal mong pinagpaguran, pinagpuyatan, maybe ilang taon mo itong pinagpaguran, dumaan ka sa maraming challenges, dumaan ka sa maraming puyat at maraming sakripisyo. Pero sa wakas, eto na, natapos na. Natapos mo ito ng maayos, lahat ng detalye kumpleto, lahat ng goals na abot. Diba, pag ganitong sitwasyon, mararamdaman mo yung sense of fulfillment. No? Feeling mo, fulfilled ka. Dahil yung bawat detalye, yung bawat plano, yung bawat goals mo dito sa malaking project na ito ay natupad at nakumpleto. Sense of fulfillment. Ganon din po si Jesus, pero mas higit pa po dito. Yung kanyang project ay hindi lang basta project. Higit pa po ito sa anumang pinakamalaking project dito sa mundo. Itong kanyang project na ito ay pagtubos sa buong sangkatauhan mula sa kasalanan. At sa sandaling iyon, doon sa krus, alam niya na ang kanyang misyon para iligtas ang tao ay halos ganap nang natutupad. Now, ano po yung katotohanan para sa atin dito? Ang mga paghihirap at mga ginagawa natin sa buhay ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan kapag ito ay naka-align sa misyon ng Diyos. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating ginagawa, lahat ng yan ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan kapag ito ay naka-align sa misyon o sa plano ng Diyos. Sense of fulfillment. Kapag ang bawat ginagawa natin, ang bawat proyekto natin, ang bawat pinagpapagura natin ay naaayon sa plano ng Diyos,
doon po natin mararanasan yung sense of fulfillment. Yes, minsan napapagod tayo, minsan parang mahirap yung calling natin. Pero tulad ni Jesus, tinapos niya yung kanyang misyon doon sa krus. At bilang mga tagasunod niya, tayo po na mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, ay tinatawagan din ng Panginoon, tinatawagan tayo ng Diyos na magpatuloy at maging tapat sa ating calling na ibinigay niya sa atin hanggang sa matapos na ito. Kinakailangan pong makarating tayo doon sa finish line. Pangalawang punto, the power of sacrifice. Sabi doon sa verse 29, a jar of sour wine was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Makikita po natin dito, kahit nasa matinding paghihirap si Jesus, nagpatuloy pa rin siya. Tiniis niya ang lahat ng ito. Tinanggap niya yung maasim o mapait na inumin na ibinigay sa kanya. Itong mapait na inumin na ito ay maaring sumisimbolo sa kapaitan ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa pisikal na sakit na kanyang dinaranas doon sa krus, kundi pati na rin sa mabigat na espiritual na pasanin ng kasalanan ng mundo na kanyang pinasan noong araw na yon para sa atin. Yung pong pasanin na dapat ay para sa atin, nakalaan para sa atin, ito po'y kanyang inako. At ang buong kabigatan ng kasalanan ng mundo ay kanyang pinasan doon sa krus. Isipin po natin ang pinakamahirap na bagay na nagawa natin para sa ibang tao. Ano ba yung pinakamahirap na bagay na ginawa nyo para sa ibang tao? Isipin po natin ito. Pinakamahirap na bagay na nagawa mo para sa ibang tao. Yung masakit, pero alam mong kailangan mong gawin. Meron po ba kayong ganitong experience? Alam mong masakit, pero kailangan mong gawin. Ano po ba yung ilan sa mga pinakamahirap na bagay na pwede nating gawin para sa ibang tao? Minsan, mahirap at masakit yung kinakailangan mong patawarin ang taong sobrang nakasakit sa'yo. O nagsakripisyo ka ng oras para sa kanya, naglabas ka ng pera, isinacrifice mo yung comfort mo para sa pamilya mo. Hindi madali ang mga bagay na ito, pero ginawa mo dahil mahal mo sila. Nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo, nagsasakripisyo ka para sa ibang tao, nagbibigay ka, tumutulong ka, nagpapatawad ka, mahirap at hindi comfortable gawin ito. Pero ginawa mo dahil mahal mo sila. Ganun din po si Jesus. Pero mas higit pa. Yung kanyang paghihirap sa krus ang pinakamatinding halimbawa ng sakripisyo na makikita natin. Tinanggap niya ang kapaitan ng kasalanan ng mundo para tayo ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Lobat. Yan, ito po yung katotohanan para sa atin. Ang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa sakit o hirap. Meron po itong layunin. May purpose. Yung mga sakripisyo at mga paghihirap na yan ay hindi lang basta ka nagsasakripisyo. Lahat po yan ay may layunin. Pinapakita ng sinabi ni Jesus na it is finished, na kapag ang paghihirap ay may layunin ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay nagdudulot ng tunay na tagumpay at tunay na katuparan. Pangatlo, masyado ba akong mabilis?
Wala naman akong lakad, no? Mainit kasi yung panahon, kaya ayokong mainitan kayo. At baka pag tinagalan ko ay antukin kayo dyan. No? So, sa pangatlong punto, makita po natin dyan, mula po sa verse 30, sabi doon, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave us his spirit. No? Noong pong iniyuko niya ang kanyang mga ulo, sinabi niya, "It is finished." Salvation, our salvation was secured. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Nung sinabi niyang it is finished, ang ibig po niya sabihin dito, it means salvation is now fully secured. Nothing more is needed. Wala nang kinakailangan pa. No additional works, no extra rituals. Wala na pong kinakailangan pang gawin. Yung kaligtasan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Hesus ng libre. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Wala nang extra ritual na kinakailangan gawin. Wala nang kinakailangan pa idagdag. Dahil kumpleto na yung ginawa ng Panginoon Hesus doon sa krus. At kapag ito'y dinadagdagan mo, parang iniinsulto mo ang Panginoon. Na parang sinasabi mo, kulang pa ang kanyang ginawa doon sa krus. Kaya, ang kaligtasan po ay sinigurado na ng Panginoon during that time. At wala na tayong kinakailangan idagdag pa. Hindi ang ating mabubuting gawa, hindi ang ating pagpapasakit sa ating sarili, kundi sapat na ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Ito po ang nagdudulot sa atin, ito po ang nag-secure ng ating kaligtasan. At hindi na natin pa ito kinakailangang bayaran. Jesus' sacrifice on the cross paid the full price for our sins. Binayaran niya doon sa krus ng buong buo. Wala nang kulang. Paid in full. And Jesus paid it all. Imaginin po natin, meron kang malaking pagkakautang na hindi mo bayaran. Diba? Ang hirap. No? Now, because it is finished, we can live in freedom, joy, and hope. Our job is to receive this gift by faith, not by striving, because Jesus already did everything. Lahat ginawa na niya. Nung sinabi niyang tapos na, malaya na tayo. Nung sinabi niyang tapos na, wala na tayong kinakailangan pang idagdag pa. Ang gagawin na lang natin, tanggapin itong kaloob na inaalok ng Diyos sa atin, ang kaligtasan ng libre. Because, sabi diyan, Jesus already did everything. Ginawa na niyang lahat. Now, in conclusion, tatlong bagay po yung ating pwedeng gawin. Conclusion and application na po ito. Tatlong bagay na pwede natin gawin. Una, let us reflect on the cross. Balikan po natin yung cross. Mag-reflect po tayo. Kinumpleto na ni Jesus yung kanyang mission perfectly. Lahat po ay tapos na, ganap na tapos na. Ang tanong, tayo ba'y namumuhay na naaayon sa misyon ng Diyos para sa atin? So let us reflect on the cross. Doon sa cross, binayaran ni Jesus ang lahat. Ang tanong ngayon, ikaw ba'y namumuhay ayon sa misyon ng Diyos para sa iyo? Pangalawa, let us embrace sacrifice. Ang yung ating mga pinagdadaanan ng mga trials, mga pagsubok, mga challenges sa ating buhay, ginagamit yan ng Diyos para tayo ay hubugin. Minumold niya tayo. Sineshape niya yung ating karakter sa pamamagitan ng mga trials and challenges na yan. Kung papaano ginamit ng Diyos yung pagdurusa ng Panginoon Hesus para tayo ay dulutan ng kaligtasan. Lahat po ng yan ay mayroong plano ang Diyos. At
ginagamit niya yan para tayo ay hubugin ayon sa kanyang wangis. No? So, reflect on the cross, embrace sacrifice. Pangatlo, rest in salvation. Tandaan po natin mga kapatid, nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, nung tayo nakapag-isa kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, lahat ng ating kasalanan ay Kanya nang pinatawad. Our sins are forgiven. Our redemption is secured. Yung pong katubusan natin ay tiniyak na ng Panginoon. At sa pamagitan ng ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Diyos ay na-restore. Tayo po noon ay kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos, pero nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, yung ating relasyon sa Diyos ay na-restore. At tayo po ay naging mga anak ng Diyos. So, ang challenge po sa atin, every time na feel natin, napapagod tayo, nadi-discourage tayo, at nabibigatan tayo, nababurden tayo sa mga struggles natin sa ating buhay, tandaan natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Hayaan natin yung kanyang katagumpayan. Let His victory empower you to persevere. Hayaan natin yung pagtatagumpay ng Panginoong Hesus ang siyang magtulak sa atin na tayo ay magpatuloy sa ating buhay Kristiyano, to sacrifice rightly and to live fully in the freedom He has purchased for us. Noong panahon ng Roman Empire, mayroong isang salitang ginagamit sa mga negosyo at mga legal transactions nila. Ito pong salitang ito ay tetelestai. Kapag ang isang utang ay nabayaran na ng buo, sinusulatan nila yung resibo o yung dokumento ng salitang ito na tetelestai. Tinatatakan nila yung resibo ng tetelestai. Nang ibig sabihin ay paid in full. Bayad na. Now, yung mga archaeologists, actually, may mga na-discover silang mga ancient papyri receipts. Yung mga sinaunang mga resibo na ginagamit nila noong panahon ng Roman Empire na merong nakasulat na tetelestai. Ito po ay pagpapatunay na ito ay totoo. At ito ay common expression na ginagamit nila para ipahayag na ang utang ay ganap ng nabayaran. Completely settled. Kagaya na sinasabi ko kanina, imaginein mo meron kang malaking pagkakautang na hindi mo kayang bayaran. Sobrang laki na imposible mong masettle. Araw-araw dala mo yung bigat, di ba? Iniisip mo yung napakalaking utang na hindi mo kayang bayaran. Habang kumakain ka, iniisip mo yung utang mo. Hanggang sa pagtulog, dala-dala mo. Araw-araw dala-dala mo yung bigat na yan. Araw-araw meron kang guilt. No? Nandun yung pressure, andun yung takot. No? Lalo na kapag tinatawagan ka nung naniningil. Di ba? At halos itapon mo na yung cellphone mo kapag nakikita mong yung naniningil ay tumatawag. No? Grabe pa naman yung mga naniningil, yung mga kolektor ng mga lending companies. No? Grabe maningil yan. Ipapahiya ka talaga. No? Ihaharas ka nila. No? Tatakutin ka nila. Yung iba, pinagbabantaan pa. No? So, imagine yung hirap, yung pakiramdam, yung pressure, no? Araw-araw. Then one day, may lumapit sa'yo, tapos sinabi sa'yo, bayad na ang utang mo. Yung utang na hindi mo mabayad-bayaran, na imposible mo mabayaran, merong umako at nagbayad para sa'yo. At sinabi niya sa'yo, bayad na lahat. Hindi hulugan, hindi partial, hindi installment. Bayad na lahat. Completely settled. Fully paid. Wala ka ng utang. Malaya ka na. Ganun po ang ginawa ni Jesus para sa atin.
Yung utang na imposible nating mabayaran, binayaran niya ng buo. Hindi installment, hindi hulugan. Buo niyang binayaran para sa atin. Nang sinabi ni Jesus doon sa John chapter 19 verse 30, it is finished, o sa Greek ay tetelestai, parang sinasabi niya na bayad na ang kasalanan. Tapos na ang utang, wala nang kulang. Mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na I am finished. Ang sabi niya, it is finished. Ang ibig pong sabihin nito, hindi siya natalo. Kasalanan ang natalo dito. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi siya nawalan, tayo po ay pinalaya. Now, kung bayad na ang utang mo, ang tanong, bakit ka pa namumuhay na parang may utang ka pa? If Jesus already said, it is finished, then stop living like it is not. Let us live forgiven, live free, and live in victory. Now, before I close in prayer, I would like to call on again yung ating worship team to lead us in our response song bago po tayo mag-close in prayer. May we all stand para po papurihan ng Panginoon. That lay between
po'y manalangin. Lord Jesus, thank you for finishing the work of salvation on the cross. Thank you for bearing our sins and securing our redemption. Help us to live in freedom you've won, to persevere in your mission, and to trust you in every trial. May we daily remember your sacrifice and declare, like you, that our hope is secured. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Ang pagbibigay ay tugon natin sa kabutihan ng Diyos. Hindi natin mababayaran ang ginawa niya, pero nagbibigay tayo bilang pasasalamat at pagsunod. So, tinatawagan ko po si Sister Jenny Taton para po sa ating call to offering. Sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig at subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga bintana ng langit. Ang pagbibigay ng ikapu ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala at sa ating puso. Ipinapaalala nito na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos, at kapag tayo ay nagbibigay, ipinapakita natin ang ating pasasalamat, pagsunod at pananampalataya na siya ang maglalaan ng ating pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa mensahe na pinig nyo at pinaranas nyo sa amin sa umagang ito. I pray, Lord, na sa amin pong pagbibigay, maibalik po namin sa inyo ang pagmamahal sa pamamagitan, Lord, ng aming pagbibigay ng ikapu, Panginoon. Hindi po dahil kayo po ay nagbigay kami dahil po ay binabalik lamang namin ito kung ano po meron kami. Kundi, Panginoon, ito po ay pagpaparamdam na mahal po namin kayo at nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyo sa mga bagay na kung anong meron kami, Lord. At ito po ay isang sign din po, Lord, ng pasasalamat namin sa mga ginawa nyo, Panginoon, sa buhay namin. At nagtitiwala din kami, Lord, na sa kabila ng pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng gasolina, kami po ay hindi magkukulang sapagkat ang Diyos namin na pinagkakatiwalaan ay nagmamay-ari ng lahat ng kung anong mayroon kami sa mundong ito. Thank you, Lord. Dinadalangin po namin na ang mga ikapu na ito at aming mga offering tithes, so God, ay gamitin niyo po, Lord, sa lalong ikalalago ng inyong iglesia, sa lalong pagpapabigay ng unity sa bawat isa at pagpapalaganap ng inyong salita, Panginoon, sa buong mundo, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it Lord. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin yung doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Good morning po sa ating lahat muli at welcome sa ating pananambahan.
Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga kapatiran po na tumayo sa araw na ito. Mukhang mga women ang naka-assign today. So sa ating MC, yours truly, scripture reading natin, si Lady Minister Pastora Mercy Losada. Call to offering, Lady Ministers Jenny Taton. Sa ating speaker, ang ating mahal na pastor, si Pastor Rafi Malang. Palakpakan naman po natin ang ating mga kapatid. Sa praise and worship team naman po, ang ating song leader, si Eliza Malang. Ang kanyang mga backup, si Monica at si Vanessa. Salamat sa mga musicians, si Pastor Vlad, Jermaine, si Jasper, si Justin, at si Henrik, at si Jan Asas. So, next, leaders natin. Wala. Next leader. So, ayan, ang ating mga church activities. So, sa ating prayer meeting, tayo po ay nanyayahan ng bawat isa sa atin na umattend every Wednesday at 8 p.m. So, kung gusto nyo pong mag-held ng prayer meeting sa inyo, contact nyo po si Pastor Rafi. And then, sa ating youth small group, Sunday after service. And also, ang ating Sunday school, mamaya po at 3 p.m. So, ang sponsor natin ngayon ay si Jermaine Taton. Salamat sa nag-sponsor last week. Sino bang nag-sponsor? Si Lay, si Ate Lay. Thank you sa'yo, Lay. And don't watch every Saturday at 5:30 a.m. So, sa ating other announcements, magkakaroon po tayo ng Good Friday celebration. Ang team po natin, The Ransom is Paid for Our Freedom. Ang speaker natin ay si Pastor Philip Lim. Date and time sa April 3 at 1:30 p.m. Ang venue natin, doon pa rin po tayo sa Faith Christian Academy. So, Christian School. So, sana ay maka-attend tayo lahat. Hopefully, kung kayo po ay free noon. At sana suotin na lang natin yung natin, no? Yung navy blue. Mag-navy blue kung gusto nyo magsuot nun. Para uniform tayo. And then, Self-Alliance Youth Mission Trip. Ito po ay gaganapin sa Polillo Island sa April 20 hanggang 24. Registration fee, 3,500, including na po dito yung food and transpo. Limited lang po to sa 20 participants. Ang orientation ay sa April 11. Ang deadline for confirmation ay sa April 15. So, wala na. So, yun lamang po ang aking announcement. Muli ay tinatawagan ko po ang ating Pastor Rafi, for our closing prayer. Tayo po'y tumayo at bago tayo mag-closing prayer, awitin natin itong isang hymn, Jesus Paid It All. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Naghang na. Let's watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to Him I owe. My sin had left a crimson stain. He was
in Him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa inyong salita at sa ginawa niyo sa krus para sa amin. Salamat dahil sa inyong mga salitang it is finished. Ang ibig sabihin ay bayad na ang aming kasalanan, tapos na ang aming mga pagkakautang, at binuksan niyo ang daan para kami ay magkaroon ng relasyon sa Ama. Panginoon, tulungan mo po kami na mamuhay araw-araw sa katotohanan ito, na kami ay pinatawad na, pinalaya na at tinubos na. Kung may dala kaming guilt, takot o bigat ng nakaraan, tulungan niyo po kaming iwan ito sa paanan ng krus. Turuan mo kaming mamuhay hindi sa takot, kundi sa pananampalataya, hindi sa pagkakatali, kundi sa kalayaan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo po ang aming mga buhay para sa inyong kaluwalhatian. At sa lahat ng aming gagawin, nawa ay maalala namin na dahil sa iyo, tapos na at panalo na. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Naway samahan kayo ng biyaya ng ating Panginoong Kristo na siyang nagsabi ng it is finished at nagbigay sa atin ng ganap na kaligtasan. Naway maranasan ninyo ang kapayapaan ng Diyos Ama na nagpapaalala na kayo ay Kanyang minamahal at tinanggap. At naway patnubayan kayo ng Banal na Espiritu upang mamuhay sa kalayaan, tagumpay at bagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. Humayo kayo sa kapayapaan, mamuhay sa katotohanang tapos na ang laban, panalo na si Kristo. God bless you all. Amen.